So magandang hapon mga Lods. Meron na akong 2 oras na nakatayo dito, nag-aantay. Kung maalala niyo, in-upload video ko na si Ate Cristina ba yun? Ah, si Ate Tina. Yung binigyan ko ng bigas sa kalsada, nagtitinda siya ng lumpiang toge kasama yung kanyang kaliliit na anak at tulak-tulak ng kanilang parang pushcart ng bata. Nakasaka yung bata, tapos yung paninda niya nasa ilalim. So nag-promise ako sa kanya, si Kuya Boss Centavos, na babalikan ko siya at hahanapin ko siya sa barangay nila. Awa ng Diyos, kilala naman po talaga siya. So, dito siya nakatira. Yan, tignan niyo po yung paligid na yan. Oh. Yan. May 2 oras na ako dito nag-aantay. So, kailangan ko siyang antayin. Kasi alam ko naman na nagtinda siya ngayong hapon. Kasama pa bata. Ganito kalayo sa bayan siya magtitinda. So, nakakaawa po talaga. Kaya mabagal ang kanyang pagbalik. So, baka hindi niya pa alam na nandito ako. Kasi wala naman ako sa kanya. Wala naman siyang contact sa akin. So, ako lang talaga nagsadya rito. Ito yung bahay ni Ate Cristina. Ayan o. Ayan. Ito mga Lods. Tapos, ayan. Aakyat ka dito para makapasok ka rito. So, hindi tayo pwede pumasok kasi lugar to ni Ate Cristina. Bawal. Aantayin natin siya. Ayan yung area nila. Pagka maulan, so talagang maputik siya. No? Ayan. Tapos, habang naandito ako, may nakakwentuhan ako, hindi nagturo sa akin mismo ng bahay na ito. Kasi wala nga po yung talagang target ko eh. May nakakwentuhan po ako na siya mismo nag-guide sa akin. Si ate. Ngayon, habang sa kinukwentuhan ko siya, nagkukwentuhan kami, nagsabi niya sa akin na siya pala ay kamamatay lang din ng asawa. 2 years na may sakit na hika. Naiwanan siya ng 3 anak. So, bali ang kwento is yun na nga, nahihirapan si ate. So, nakikiupahan siya daw sa kanyang bahay, ulbo lang ng baboy. At yun, habang kausap ko siya, inaantay namin si Ate Cristina, nagkukwentuhan kami regarding naman sa buhay niya na hindi ko pala alam, yung nag-guide sa akin, may pinagdadaanan din. So, yun. Kaya habang nag-antay ako ngayon mga idol, kwentuhan muna kami. So, ano pangalan mo, te? Ako po si Rina Cruzen. Si Ate Rina Cruzen po. Cruzen. Sabi mo, ang asawa mo ay kamamatay 2 years na. Opo. 2 years. So, yung 2 years na yun, naiwanan ka ng 3 anak. Opo. Panganay mo, ilang taon? 13 pa lang po. 13 years old. Tapos, itong 2, nag-aaral to. Opo. Ilang taon yung 2 yan? Isa pong 7, isa pong 8. Ayan, yung 2 bata, naglalaro. Toy, baka mahulog kayo, bangin yan. Toy, didi kayo. Dini. So, yan. Si ate ngayon, sa pulnong siya ay nabiyuda, ang trabaho niya ay Katulong po. makatulong po kayo. Opo. Magkano po sahod niyo, ate? 250 po. Bali 1.5 po isang linggo. Linggo ng sahod. Kasi nag-request po ako doon sa mga po kasi wala po talaga kami kakain. Kahit po wala po kami. Tapos naupa kayo ng bahay. Ang dami ko na nga pong utang. Siguro nasa 6 na buwan na po yun, sir. 6 na buwan. Magwawalo na po kasi nakikiusap lang ako. Kasi minsan ho, yung ibabayad ko sa bibili na ng pagkain, babayad ko po muna sa kanila. Kasi baka po ako mapaalis. Hindi ko po alam saan kami titira. Mga Lods, sa hirap ng buhay, di ba? Alam po talaga ako, sir. Maraming nahihirapan. Naiyak po ako. Hindi ko lang pinapakita sa mga anak ko. So, magpapasok ka na naman. Wala naman tumigil sa pag-aaral sa mga anak. Yung isa po tumigil yung kasi na nung namatay po asawa ko. Natulala po siya. Kaya po niya pumasok. Tapos nga po yun na po kami sa bayad sa bahay. Kasi kailangan din po namin magbayad, sir. Kasi nagtitira lang po kami. Opo, nagsasabi po ako na totoo minsan. Totoo po yan, ma'am. Kasi po naka-video tayo. Kasi upload ko po yan. Kasi po, nahirapan talaga ako. Minsan, Yan, tignan niyo po si ate. minsan nga po, pag binibigyan po ako ng amo ko ng ulam, tumatawa po ako, sir. Kasi hindi na po ako mangungutang. Kaya nga po ako sumusunod kanya. Sabi ko, sana bumalik si sir. So ibig sabihin po kanina talagang
Nung nalaman nyo na ako yung naikwento sa inyo ni Ate Christina na may nagbigay sa kanyang vlogger. Opo, sabi ko sana, Lord, makausap ko po ulit siya kasi gusto ko, nahiya lang po akong magsabi sa inyo. Pag ganyan, huwag po kayo mahiya kasi at least mas maganda nalalaman natin yung sa loobin ninyo. Ano kasi po yung... Sana bumalik po si Sabi ko, Lord, yan po, bumalik po kayo. Kaya hindi po ako na... So, kasi kung makikita natin mga idol, iba pa rin. Sakit pa po ako. Iba talaga yung kahit na eto katawan natin, lahat tayo may problema eh. So, yun siya may pinagdadaanan siya. Siyempre, napakabigat nga naman nung ikaw ay mabalo ka, meron kang obligasyon na 3 anak, tapos, ang hirap mo sa lahat kukunin, nanay ka na, tatay ka pa. Tapos may sakit pa po kayo. Minsan, sir, kahit po anong itsura ko, hindi po ako nakakalimot kay Lord. Kasi, sabi ko, pag po ako kaya, Ay, yun talagang sakit. dapat. Kailangan po ako ng mga anak ko. Kasi kung hinaan mo sarili mo, paano pa yan, kaliliit ng mga bata. So, wala silang kamuwang-muwang. Ayan, no? Tingnan mo. Diba? Wala silang alam na yung tinatahak ng buhay nila ay medyo tagilid. Kasi dahil sa kamusmusan. So, yun si ate, ganito po. Ngayon, papasok pa po ba sila? Opo. Papasok sila. Kasi, sir, hindi naman po masasabing lagi po akong buhay. Gusto ko po, kahit po nawala ako, di meron po silang pinag-aralan, sir. Ayoko Tama. po anuhin sila ng ibang tao. Tama, hindi man nanakaw yun. Wala po akong ipapamana sa kanilang lupa. Kasi wala po talaga kami, sir. Gusto ko po, ayaw po silang kakaawa. So, ganito po, yung isang anak mo, di ba 3 yan? Opo. Asan yung panganay? Nasa bayan po siya parang na-extra po mag-ano ng tugtog. Mabait nga po yung amo ko kasi lagi po ako may uwing ulap. Minsan, nahingi po ako kasi may sinasabi po ako ng tapat na kaysa po ako umutang kasi kukulangin po talaga. Pagdating po ng Sabado, wala talaga natitira, sir. Honestly, mga idol, hindi siya ngayon ang spot ko. Si ate pangalan yan, kamo? Si ate Christina po. Christina ang spot natin. Eto si ate, nakapagdaing siya sa akin ng ganyan. Sa loobin. Lalo na, meron tayong 2 bata. So, yun ang masasabi ko sa iyo. Yung panganay mo hindi na mag-aaral pa. Mag-aaral po, sir. Anong grade po pagpasok? Grade 7 po. Uy, grade 7. So, konti na lang. Opo. Ganito gagawin ko. Yung gamit nila, sasagutin ko na sa pasukan. Ha? Yung kailangan nila. Ito naman, grade school pa lang naman to. Hindi pa Opo. ganun kabigat yon. So, ako nang bahala sa gamit ng 2 bata na yan, pati yung sa anak mong yon. Sana mapagtyagaan niya. Yung maibibigay ko sa inyo. So, wala ka ng problema. Darating po ako rito at hahanapin kita. So, hindi kasi ako pwedeng umalis dito hanggat di ko nakikita si Ate Christina. Pero ate, yun lang masasabi ko sa iyo. Pray lang lagi tayo para kahit pa paano. Yung bigat ng kalooban kasi natin, may dudulog natin sa kanya. Malaking bagay yun. Kaya nga po kahit ano pong suot ko, galing ako sa trabaho, nadahan po ako sa simbahan. So, yun. Bigyan po ako ng lakas ng katawan kasi kailangan po ako ng mga anak ko, nakaasa po sa akin. Ilan taong ka na, te? 41 po. 41. Minsan, paglabas ko po sa simbahan, talagang iyak po ako, sir. Normal po yun sa pinagdadaanan natin. Kasi hirap po talaga ako. Sabi ko, sana makita ko rin yung inano mo kasi nahirapan din naman po ako. Hindi, sige ho. Ako na, alam niyo po kasi yung mga taong binibigyan ko ng tulong. Yan po ay lahat talagang kino-question ko, tinatanong ko yan. So, Opo. meron kasing iba, basta lang hihingi ng tulong, masabi lang, makahingi sila ng tulong, ginagawa. Experience po namin yan. Kaming kagaya namin nagbibigay ng tulong. Actually, yung mga tulong na binibigay namin sa inyo, galing po sa sariling bulsa ko to. So, sineshare ko lang po yung blessing namin. Tapos, merong iba na mga kasama namin, na mga kaibigan namin, sasamahan namin sa Brotherhood, sa Elite 940s Eagles Club, at sa iba pang mga Eagles member na hindi kami magkakasama sa Brotherhood, nagdo-donate din sila sa akin. So, yan po yung pinagpaparte-parte ko. Ngayon, ang spot ko kasi 2, si nanay doon, o si Pina, at saka eto si Ate Christina rito. So, yun na lang inaantay ko. So, yun, nanay, ganito gagawin ko, yung
gamit sa school ng tatlong mong anak. Sige po, sasagutin po ni Kuya Boss Centavos yon. Maraming salamat. Wala po, ka sir. ng problema. At ngayon, may ibibigay ako sa iyo kahit papaano, meron akong bigas dito. Yan po kasi yung bigas na yan, yung marka ni Kuya Boss Centavos. Kung pag kayo po ay nakita ni Kuya Boss Centavos o nakausap kayo, yan bigas na yan ang pinamimigay ko. Kasi po sa atin po, buhay ang bigas. Opo. Di ba? Kaya po yung marka ko, hindi po ako nagbibigay ng pera or cash. Kahit si Ate Cristina, wala akong binigyan. Ang binibigay ko po yung pangunahin kailangan. Bibigyan ko po kayo ng bigas. Ayan, Lods. Bibigyan natin siya muna ngayon ng bigas kasi lagi ako may dalang bigas eh. Ayan. Ito ate, bigay ko sa iyo to 5 kilo ha. Ito pagtyagaan mo muna at babalik ako minsan sa iyo. Actually kasi ako may anak din ako, naawa ko sa bata. Hindi ako nangangako. Opo. Susupresahin kita, bibiglayin na lang kitang punta rito. Andiyan ka lang naman. Actually, ilang linggo na yan. Yung si Ate Cristina. Ngayon ko lang nabalikan sa dami ko po kasing binibigyan. Sir, Pero maraming salamat po sa inyo. dasal lang tayo. Opo. Lahat nakukuha ng dasal, walang imposible yan dyan. Kasi siya ang lumikha sa atin. Opo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. At isa pang number 1, tatandaan ninyo. Di baling humingi kaysa gumawa ng masama. Yun nga Mas po rin, mabuti na kayong hihingi kayo. yun po ang turo ko sa mga anak ko. Hindi ba rin manghingi tayo? At least malinis po yung ating Oo, kaysa naman kayo gagawa ng hindi maganda, magkakaroon pa kayo ng problema. Opo, yun lang po ako ang mapapamana ko sa mga anak ko. Yung wag magnanakaw. Oo, Yun totoo po yun. talaga ang sinasabi Pero ko. makakaraos ka rin yan, te, walang problema. Hindi po ako kaya mo yan. nakakalimot kay Lord talaga. So, Sir, maraming salamat po sa inyo. o sige, yun lang po. Wala ka ng problema doon sa gamit ng iyong anak. Sagot na ni Kuya Boss Centavos yun. Sa aking mga followers sa SOCMED, lagi po ang tumatawag si Kuya Boss Centavos sa inyo. Kumakatok ang puso sa mga puso niyong ginintuan. Pwede po kayo manawagan. Sige po, magsalita po kayo. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sir. Mabait po talaga si Lord kasi ako po yung napagtanungan niya. Hinihiling ko po, sabi ko nung sana ko po makita ko po yung inaano pong yung vlogger po. Salamat po kay Lord kasi nakita ko po siya. Sir, maraming salamat Wala po sa po tulong ako. niyo. Maraming salamat, mabuti ang Panginoon sa atin. Sa mga followers po ni Boss Boss Centavos. Centavos, sana marami po siyang matulungan pong mga kagaya ko na mabuti po siyang tao. Kasi nung una ko po siya nakita na anuhan ko niya po agad ako. Maraming salamat po, sir. So, yon mga Lods, lagi ko pong hinihiling ang pagpapasalamat lagi sa mga supporters ni Kuya Boss Centavos, yung nagdo-donate. Nakikita po ninyo yung binibigay ko. Kung kayo po ay nag-donate sa akin or may binigay po kayong ambag, maraming salamat po. At ito po makikita ninyo, pinamimigay po natin. Sigurado po pinamimigay. At sa may mga ginintuang puso pa po dyan, patuloy po ako sa inyo kumakatok. Nawa ay huwag kayong magsawang tumulong. Sana po mabahaginan niyo rin po kami para po mapaabot ko naman dito sa mga taong nangangailangan. So napaka-bless po natin na tayo ay meron. Napaka-swerte natin sa mga ganitong sitwasyon at pagkakataon. Hindi natin masisisi kasi tadhana ang naglalaro Tadhana ang nagbibigay. So kaya mga Lods, may mga ganito ang puso dyan. Pwede nyo po akong i-PM. Pwede po kayong mag-message sa akin kung meron po kayong i-donate. Maraming salamat po sa inyo. Mga idol, lagi po tayo mag-iingat. Naway gabayan tayo ng pong may kapal. Maraming blessing pa ang dumating sa mga taong tumutulong kay Boss Centavos. May mga gininto ang puso dyan. Kumakatok po ako sa inyo. Sa mga ganitong sitwasyon kagaya po ni ate, may 2 bata siya, ay 3 batang naiwan. So, ang asawa niya po ay 2 years nang patay. So, wala na po siya. In heaven na po siya. So, yun.
Hindi niya po alam ngayong pasukan kasi gusto niya pa rin pag-aralin ng bata. Kaya yun, pinangako ko kay ate. Ano pangalan niyo, te? Reyna po. Si Ate Reyna. Pinangako ko sa kanya yung 3 gamit na para sa bata sasagutin ni Kuya Boss Centavos. So yun lang po, ito si Kuya Boss Centavos nagsasalita at nag-iiwan ng salitang aaray pero di ayaw.